protektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Nawawalang anak ni Atty. Oliver Lozano. Natagpo ang sunog na bangkay na sa Pampanga. Biktima, huling nakita ng makipagkita sa buyer ng ibinebentang kotse. Isa pang lalaking nagbabuy and sell ng sasakyan. Nawawala matapos ding magpa-road test ng ibinebentang sasakyan. Exclusive. Bukod sa umanay rape victim na si Vanessa, isa pang nahuling babae. Ginawan din umano ng kalaya ng pulis sa loob ng tanggapan ng MPDE. Exclusive uli, isa pang pulis sa Olongapo City naman. Inireklamo ng panggagahasa ng anak ng kanyang kinakasama. Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng tumaas na naman simula mamayang hating gabi. Pagtataas ng presyo ng tinapay, posible bang masundan pa dahil sa mataas na presyo ng harina? Exclusive, SUV, sinalpok ng tren sa Laguna. Ilang senador haharangin daw sa commission on appointment ang pagkakatalaga kay Sixto Brillantes bilang chairman ng COMELEC. Pero Brillantes, meron daw panlaban. Senador Miriam Santiago nagkomento sa pagbili ni Pangulong Aquino ng mamahaling sports car. And if you're a president and you're a bachelor and there is no girlfriend to share your life with, you can have a sexy car. What am I saying? At Bembol Rocco, inahamon ni Tirso Cruz III bilang drag queen. Mas maganda ako sa iyo. Kita mo, mas mahaba ang eyelashes ko sa iyo. Pag nagkita tayo sa bunutan talaga kita ikang. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Natagpuan na ang nawawalang anak ni Attorney Oliver Lozano. Pero patay na at sunog ang katawan ni Emerson Lozano, gayon din ang kanyang driver nang makita sila sa Pampanga. Si Emerson na nagbabayan sila ng mga sasakyan ay nawala nitong Miyerkules matapos makipagkita raw sa isang buyer. Nakatutok si Oscar Oida. Alas 12:30 na ng madaling araw nang makarating sa Angeles, Pampanga si Atty. Oliver Lozano at ang kanyang pamilya. Masaklap ang kanilang inabutan. Huling nakitang buhay si Engineer Emerson Lozano, 44 na taong gulang, noong Miyerkules, January 12. Kwento ng kanyang misis, umalis si Emerson kasama ang kanilang driver na si Hernani Sensil para makipagkita sa umunay buyer ng kotse sa isang gasolinahan sa labas lang ng village nila sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa kabila ng pagiging engineer, buy and sell ang negosyo ni Emerson. Nang gabing yun, isang Kia van na may plakang QAE 333 ang ibibenta sana ni Emerson. Bakit gabi na? Ano gagawin mo? Papakita ko lang sa sasakyan, ganun. Parang magro-road test. Parang ganun. Nagtaka naman ako kasi hindi niya usual Alam mo naman yung trabaho namin na bayan sa whiskey, yan eh. Pero wala kang idea kung sino yung buyer. Wala siya nabanggit. Mula nung Miyerkules, wala na silang kontak kay Emerson. Huwebes, January 13, isang sunog na katawan ng lalaki ang nakita ng mga pulis sa barangay Matayum-Tayum sa La Paz, Tarlac. Ito ay in-identify ng isang asawa at ito ay napag-alaman namin na si Mr. Hernani Sensil ng Taguig City, Metro Manila. Biyernes, January 14, isa pang sunog na bangkay ang natagpuan sa may Megadike sa Porac, Pampanga. Nagbigay po siya ng dental record at kanina po ito pong aming nag-request po kami sa Camp Crame. Nag-ano po siya ng
dental pathology conducted at nag-match naman po yung dental record nitong anak niyang si Emerson Lozano na nawawala daw. Pasado 10:00 ng umaga, ibinyahe na papuntang Maynila ang bangkay ni Emerson. Sa puntong ito, nagpaunlak na ng interview ang pamilya Lozano. We thank you for staying with us no, for the whole time that we are here. We are thankful for your sympathy that relieves us of our painful loss. Thank you very much. May pakiusap pa si Atty. Lozano. Ako'y nananawagan po sa mga kababayan natin na sino mang may impormasyon ay maaari lamang po ibibigay sa mga kinaukulan sa amin. Wala raw maisip ang pamilya na kaaway ni Emerson, kaya wala silang pinagsususpetsyahan sa ngayon. Yung mga sumusunod na hakbang, let the law takes its course and let the police do the appropriate action so that justice will be done. Hanggang sa mga orsa ito ay hindi pa natatagpuan ang Kia van na sinakyan ni Emerson at ng kanyang driver. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi maubos maisip ng pamilya Lozano ang motibo ng salarin sa pagpatay kay Emerson. Ang hinala ng pamilya, baka biktima ito ng mistaken identity. Nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Victoria. Mel, patuloy ang pagdating ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya Lozano dito sa St. Peter Chapels upang makiramay. Sino ba yung pinakamabait ko? Matugan sa babangkin, Panginoon. Hustisya ang hiling ng pamilya Lozano sa karumal-dumal na pagpatay kay Emerson. Pangalawa si Emerson sa 4 na anak ni Atty. Oliver Lozano. Naulila ni Emerson ang kanyang misis at 2 anak. Wala raw ideya ang pamilya kung sino ang nasa likod ng krimen. My son, modest aside, is a good man. He has good public relations. He lives simply. He works simply. Naniniwala si Lozano na hindi konektado ang pagpaslang sa kanyang anak sa mga kaso na dati niyang hinawakan. Maaari raw na insidente ito ng mistaken identity. I believe that there is a case of mistaken identity. If we base our conclusions on the brutality of murder, that is only intended for hardened criminals. Bagaman nagluluksa, nagpapasalamat daw si Lozano sa pamahalaan sa suportang ibinigay nito. Kanina ay natasan na ni Pangulong Aquino si PNP Regional Director for Central Luzon, Alan Purisima, na bigyan prioridad ang kaso. Siniguro rin ng Pangulo na magiging mahigpit ang investigasyon upang tiyak na mahuli ang mga kriminal. We are greatly relieved by the concerted action of the national leadership to solve this kidnapping with murder as early as possible. And at the rate they are operating, I have faith that this incident will be solved as soon as possible. Ipinagpapasa Diyos na raw ni Lozano ang nangyari. Sana po, kung sino man kayo na gumawa, huwag kayong mag-alaala na gaganti kami. Imbes na tugisin kayo, ay mag-surrender na lamang. Mel, sa ngayon pinag-uusapan pa ng pamilya Lozano kung hanggang kailan mananatili ang labi ni Emerson dito sa St. Peter Chapels. Hinihintay pa raw nila ang pagdating ng iba nilang kaanak mula sa ibang bansa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tula. Bumuo na ng task force ang PNP para imbestigahan ang pagdukot at pagpatay kay Emerson Lozano at sa driver niya. May mga mahigpit ding muling paalala ang PNP sa publiko laban sa mga carnapper at carjacker. Nakatutok si Marisol Abduraman. PNP na mismo ang nagsabi, hindi ordinaryong pagpatay ang nangyari kay Emerson Lozano sa driver niyang si Hernani Sensid. Katunayan, base sa autopsiyang sinagawa ng PNP Crime Lab, kapwa binaril sa tuktok ng kanilang ulo ang dalawa. High-profile case kung ituring ng PNP ang pagpatay kay Lozano at sa kanyang driver. Kaya naman tinututukan nila ito. Lahat din ng anggulo kanilang tinitingnan. Pero aminado silang hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano talaga ang motibo ng pagpatay.
Ang malinaw lang sa ngayon, dinukot sina Emerson at Hernani at saka pinatay. Pero pinag-aaralan pang mabuti ang motibo. Suspetsahan natin dito ay karnaping. Dahil nga ang unang transaksyon ay tungkol sa bentahan ng kotse at itong mga biktimang ito ay natagpuan na lamang napatay. Karnaping may or may not be the case talaga. Ang importante talaga dito is the solution on who killed these people and what were the motives behind. Pero dahil mataas ang bilang ng mga krimen na may kaugnayan sa karnaping at carjacking, may mahigpit na bilin muli ang PNP. Dapat daw lagi nag-iingat sa mga panahong ito dahil iba't iba ang modus o style daw ang ginagamit ng mga kriminal. Kapag binangga ka sa mga alanganing lugar at oras, huwag daw basta-basta hihinto lalo na kung delikado ang lugar. Pag magbibenta naman ng sasakyan, siguraduhin may sapat daw na dokumento ang bibili. Mahalagang hingan daw ito ng ID. Importante ring na background check na ang kliyente. Huwag din basta-basta nakikipagkita kung hindi kilala ang buyer o ang seller man. Huwag ibibigay ang address sa bahay kung kani-kanino. Pag-aralan ang kilos ng mga kausap. Kung po pwedeng picture through cellphone, etc. Kunyari may kasamang bata, yung prospective buyer, at iiwanan yung bata para po i-test drive yung sasakyan. Yung pala, yung bata ay binayaran lamang, tapos ay iniiwanan, kunyari siya ay anak nung bumibili, yung pala hindi. Dinidiscourage din ng mga otoridad ang pagkakaroon ng test drive sa mga nasa negosyong buy and sell ng mga sasakyan. Kung hindi naman daw may iwasan, mas mainam na sa loob lang ng compound o sa malapit ang lugar ito gawin. Siguraduhin din daw na isa lang ang kasama sa loob ng sasakyan, pero pinakamainam pa rin daw kung sa car dealer na lang ipagkatiwala ang mga sasakyang ibibenta. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Bukod kay Emerson Lozano, isa pang lalaking nagbabuy and sell din ng mga sasakyan ang nawawala ngayon. Yan po ay matapos magpa-road test ng kanyang ibinebentang sasakyan. Nakatutok si Julio Segovia. Bumababa talaga ako. Kaya bit ko lang siya talaga palagi. Rosario ang nagpapalakas sa loob ni Grace matapos maglaho ang 30 anyos niyang asawang si Venson nitong Huwebes. 3 dekada nang nasa negosyo ng car trading ang pamilya ni Venson. Hindi naman masamang tao yung asawa ko para pabayaan kami ng Diyos eh. Kaya malakas yung ano namin na buhay siya. And na umaasa kami na makakabalik siya ng buhay. Kwento ng houseboy ng pamilya Evangelista. Alas 4 ng hapon ng Huwebes nang may dumating na buyer sa shop nila. Siya pa raw ang nagbukas ng gate ng shop. Astang mayaman daw ang lalaking buyer. Maputi siya na mataba, na 5'8", 5'9" yung taas. Tapos nakasalamin kaya hindi ko nakita yung mukha eh. Yung hawak ng bag, pang babae. Dito nakasukbit Saka ganyan, hawak niyang ganyan. Naka-high heels pa, tas bakla naka-bre. May kasama pa raw na mekaniko ang buyer na nasa pagitan daw ng 5'3" hanggang 5'5" ang taas. Agad daw niyang tinawag ang among si Venson pagdating ng dalawa. Tinawaran pa nga raw ng buyer ang 2009 model Toyota Land Cruiser na planong bilhin. Magkano ba to? Sabi niya, 3-4, sabi nga ni Benson. Tapos sabi niya, pwede yan 3M na lang. Kasi pang re-regalo ko lang pang birthday sa February. Sabi niya gano'n. Tapos, maya-maya, tinignan nilang dalawa ulit yung loob. Si Venson daw ang nagmaneho ng charcoal gray na Land Cruiser na may plakang NAI 316 para sa test drive. Katabi niya ang mekaniko at nasa likod naman ang dalawa ang buyer. Kwento ng mga saksi, may sumusunod na pajerong kulay berde sa Land Cruiser. Nakatatlong ikot pa raw ang Land Cruiser nang bigla na lang tumigil sa kanto. Di kalayuan sa shop nila. Tumigil din ang pajero at may bumabang tao mula sa loob nito. Pinasok daw nito ang driver's seat ni Venson at nagkaroon ng konting komosyon. Sa huli, natangay pa rin ang Land Cruiser kasama si Venson. Huling nakita si Venson suot ang black t-shirt, camouflage shorts at nakatsinelas. 5'10" ang taas ni Venson, mahaba ang buhok, may tattoo sa kamay, braso at binti. Dad, hindi ka man namin naririnig ngayon. Pero alam ko, sana magkaroon ng way na marinig mo ko. Mahal na mahal ka namin, huwag kang bibigay. Antayin ka lang namin, dito lang kami. Talagang antayin ka namin, Dad. Hindi ka nagpaalam sa akin, kaya antayin lang kita. Dito lang ako, huwag kang bibigay. Tinututukan na ng PNP ang kaso. Tinitignan nga natin lahat ng parallelism na lahat ng cases. Baka ganito nga rin talaga ang modus operandi o hindi. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.
Gising naman ang mga Pinoy sa mas mahal ng tasty at pandesal kaninang umaga. Hindi na napigilan ang dagdag presyo dahil daw sa tumataas sa presyo ng harina na pangunahing sangkap ng tinapay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paboritong almusal ni Ninfa Tablate at kanyang mga anak ang mura't masustansyang tinapay. Pero ang abot kayang kasalo sa agahan, sumabay na rin sa pagmahal ng mga bilihin. Masakit din sa budget. Kasi nga tumaas na naman yung tinapay. Ang Pinoy Tasting na para sa masa, 2 piso na ang itinaas. Piso naman ang dagdag presyo ng ilang piling brand loaf bread, habang 50 centimos ang sakada 10 pandesal. Ayon sa Phil Baking, mas malaki pa dapat ang dagdag presyo sa Pinoy Tasty. Pero wala pa raw silang planong ipasa ito sa mga mamimili sa ngayon. Wala sa ngayon unless there are some unforeseen price spikes, no? Of the other ingredients, no? Sa kwenta ng Phil Baking, sa kada 40 pesos na itataas sa presyo ng sako ng harina, katumbas ng pisong dagdag sa loaf bread. Ayon sa Philippine Association of Flour Millers o PAFMIL, anumang araw ngayong linggo, asahan na raw ang pagtaas ng presyo. Sa mga susunod na araw ay maasahan na natin na magtataas ng presyo ang mga flour mills. Yung iba ay mauuna, iba ay mahuhuli, at iba-iba ang mga presyo nila. Ito ay dahilan sa pagtaas ng presyo sa world market. No? June 2010 nagsimulang umakyat ang presyo ng trigo dahil sa humihigpit na supply. Pahirapan palalo ang supply ng masalanta ng tagtuyot ang Russia na pinakamalaking exporter ng trigo. Ang pagbaha sa Queensland, Australia ay nakasira ng mga taniman ng trigo, bagay na muli na naman magpapahigpit ng supply na maaari magdulot muli ng pagtataas ng presyo ng harina. Ayon pa sa PAFMIL, kahit pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang executive order na magtatanggal ng tariff sa trigo mula sa kasalukuyang 3%, hindi nito mapipigilan ang pagsipa ng presyo ng harina. Mas matindi pa ang epekto ng mataas na presyo ng sangkap sa mga maliliit na panaderya. I-adjust mo ng bahagya lang. Kung baga, magdadagdag ka lang ng piso o paliliitan mo ng bahagya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Karagdagang maiinit na balita ihahatid sa atin ngayon ni Mark Salazar. Mark! Maraming salamat, Mel. Para mabawasan ang mga aksidente sa daan, isang driving program tungkol sa ligtas at maayos na pagmamaneho ang libreng ibinibigay ng TESDA. Yan ang tinutukan ni Mark Zambrano. Iba't ibang aksidente na sa kalsada ang nasaksihan ng bus driver na si Constancio Ranido sa araw-araw niyang pagpasada. Ilang taon na kasi siyang nagtatrabaho bilang tsuper at operator sa isang kilalang kumpanya ng bus. Kaya ikinatuwa niya at ng iba pang kapwa driver na sumali sa SEED o Safe Economical and Environment Friendly Driving Program ng TESDA. Pagkakataon daw ito na madagdagan ang kanilang kaalaman. Maganda naman yung purpose dahil malaking maitutulong tulad namin sa bus company na maiwasan yung mga sakuna na naganap at madagdagan yung kaalaman namin bilang bus company official. May turo namin yung ibibigay nila mga input sa amin doon sa mga drivers, conductors namin na mga bumibiyahe. Ayon sa DOTC, dalawang sanhi sa halos 90% ng mga aksidente ng bus sa buong bansa mula 2005 hanggang 2009. Driver error at equipment defect. Kaya ayon sa DOTC, pagdating ng 2013, obligado na ang mga driver ng bus na magkaroon ng certification mula sa TESDA bago makabiyahe. Layunin ng hakbang na ito ng DOTC, LTFRB at TESDA na bigyan ng NC3 certification ang halos 50,000 bus driver para masiguradong sapat ang kanilang kakayahan na magmaneho ng pampasaherong bus. Itinuturo natin dito, no, hindi lamang yung knowledge and skills, but the attitude na pag ikaw may hawak ng manibela, napaka-importanting alam mo yung responsibility na meron kang dala at meron kang buhay na hawak. Hindi lamang yung nakasakay, kundi yung publiko sa iyong paligid. Sa January 22, isasagawa naman ng actual assessment sa ilang bus terminal sa Manila, Alabang at Pasay. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nakausap ng GMA News ang babaeng sinasabing ginahasa rin umano sa loob ng istasyon ng Manila Police District. Bukod sa ginang na itinago sa pangalang Vanessa na nagreklamo na ng panggagahasa laban sa isang pulis Maynila, si John Consulta, Naka-Alerto 24 Exclusive.
Sa sinumpaang salaysay ni Vanessa, lumalabas na isa lang siya sa tatlong binitbit sa presinto ni PO3 Antonio Bautista noong madaling araw ng December 31, 2000 na ginahasa at ninakawan daw siya ni PO3 Bautista. Kwento pa ni Vanessa, bagamat pinakawalan ng isang babae, pinigil sa isang kwarto ang isa pa, habang siya naman inilipat sa isang opisina ng MPD Integrity Task Force. Sabi ni Vanessa, sa opisinang iyon naganap ang umunoy pangahalay sa kanya. Kwento rin ni Vanessa, nang makalabas siya sa opisina, nakausap niya ang babaeng dinala sa kabilang kwarto. Naputi po siya na payat na medyo bata pa po. Ayun po ang sabi niya. Na ano? Na ginamit siya sa patapos na po sila. Ilan daw yung gumamit sa kanya? Bali yun lang po, yung nakagamit na plate. Kasama ang isang asset, tinungo ng GMA News ang lugar na pinaglalagian ng naturang babae. Nakailang ikot din kami bago natunto ng GMA News ang babaeng itinago natin sa pangalang Jenny. Yun yung maputi na yung payat. Yun naka-blue. Yun. Lumapit kami kay Jenny at kinausap siya ng ilang minuto. Kinumpirma niyang binitbit siya sa presinto. Nakausap din daw niya si Vanessa, pero hindi raw totoong sinabi niya kung ginahasa ba siya o hindi. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera si Jenny at naging masaklap man daw ang mga pangyayaring yun. Wala raw siyang balak maghain ng reklamo. Ayaw raw niyang sumama sa gulo. Sa kabila nito, di nawawala ng pag-asa si Vanessa at ang kanyang asawa. Kung ano man ginawa sa inyo ni PO3 Antonio Bautista, ilantad nyo na rin. Sabihin nyo na rin yung totoo. Habang walang magsasalita at walang magsasabi ng katotohanan, patuloy pa rin yung kasamaan. Kanina, inihain na ang kasong malicious mischief laban kay PO3 Bautista matapos daw niyang sirain ang bintana ng isang nakasaradong opisina sa MPD na kanya umanong ginamit para mapagsamantalahan si Vanessa. Bukod pa ito sa reklamong rape ni Vanessa laban kay Bautista. Nakahain na rin ang rekomendasyon ng MPD para sa 90-day preventive suspension kay Bautista habang umuusad ang reklamo laban sa kanya. Ayon sa mga opisyal ng Manila Police District, sa February 2 preliminary investigation na lang din nila aantayin ang magiging sagot ni PO3 Antonio Bautista kaugnay sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang dalawang lalaki nang magkasalpukan ang minamaneho nilang tricycle at jeep sa Batasan Road, Quezon City. Ayon sa mga saksi, matulin ang takbo ng jeep dahil may tinatakasan daw itong truck na una nitong nabangga. Si Trisha Safra, naka-alerto, 24. Hindi halos matingnan ni Rosario Palik ang itsura ng kinakasama matapos ang nakapangingilabot nitong pagkasawi sa aksidente sa Batasan Road pasado hating gabi. Namamasada ng tricycle si Marvic Kagampanan nang mabangga ng isang pampasaherong jeep. Agad namatay ang driver. Malubhang nasugatan ang dalawa niyang pasahero na agad dinala sa ospital. Ang nakabanggang jeep tumagilid. Mabuti na lang at wala itong sakay ng mga pasahero. Nga lang, kataganan ng jeep ang driver nitong si Michael Gansay na agad ding namatay. Kwento ng mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep dahil may tinatakasan daw itong truck na nabangga nito sa Litex area. Bumangga rin ito sa Center Island. Bangga dyan, ayun ang rampa na yan. Pagdating dito, nakabawi, pero wala na sa control, kaya kumabig na lang dito sa tabi. Yung tricycle, yung si kasama namin ang natumbok. Hinahanap ng pulisya ang tumakas daw na pahinante ng jeep. Habang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang may pananagutan sa insidente, patuloy nilang paalala ang iba yung pag-iingat at pagtitiyak na nasa kondisyon palagi ang minamanehong sasakyan. Trisha Zafra, naka-alerto, 24. Sa ibang balita, pinangangambahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Makati. Maki? Alam mo Mel, sa loob ng 2 buwan o simula noong November 15, 2010 ay 5 pesos and 50 centavos na ang itinaas ng presyo kada litro ng regular gasoline. Pero naman sa diesel naman Mel ay ang itinaas ay 4 pesos and 25 centavos. Pero sabi nga ng Department of Energy ay huwag na raw tayo magulat kung tumaas pa itong muli. Taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Iniintay na lang daw ng DOE ang advisory mula sa oil companies. Matatandaan itong nakaraang Martes, nagpatupad ng 50 centavo price hike ang oil companies nang walang anunsyo. Ayon kay DOE Undersecretary Jay Layug, epekto ito ng pataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nag-shutdown pa yung Alaska Pipeline. No? Dahil sa dahilang yan, nagkaroon ng problema sa supply, lalo na sa North America. So, again, tumataas
na naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at sa daing ng transport group, malamang may kasunod na pasanin si Juan de la Cruz. Ayon nga sa LTFRB, ang 7 pisong basic fare sa jeep posibleng tumaas ng 50 sentimos hanggang piso. Pero hindi pa rin kontento si Rico Verata na mahigit 2 dekada ng jeepney driver kahit posibleng tumaas ang singil sa pasahe. Kung magtataas ang pamasahe, tulad ko na may anak akong pinapag-aral, talagang makaapektado rin yung yung kikita mo, siyempre hahabulin mo rin yung yung pang ng bata. Kaya kung sa akin nga lang talaga, wag na magtaas ng itong mga gasolinahan. Mel, nakagawian na kada Lunes ay nag-aabiso ang mga oil companies kung magtataas sila ng presyo ng langis. Wala pa namang natatanggap ngayong araw ang Department of Energy na abiso mula nga sa mga kumpanya ng langis. Pero sabi nga nila, may buong linggo ang mga oil companies para gawin ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Muling nagkaroon ng landslide sa St. Bernard sa Southern Leyte. Kasunod ng magdamagang pag-ulan, ang mga magsasaka naman, umiinit ang ulo dahil nasisira ng baha ang kanilang mga pananim. Live mula sa St. Bernard sa Southern Leyte, nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Mel, maghapong umulan dito sa St. Bernard, Southern Leyte, kaya naman nakaalerto ang mga residente rito oras na kailanganin nilang lumikas sa kanilang mga lugar. Dahil sa magdamag na ulan, bumigay ang lupa sa barangay Hindagan. Buti na lang at walang dumaraan ng motorista na magka-landslide dahil delikado kung meron. Pagliwanag kanina, agad nilinis ng mga taga-DPWH ang kalsada at kanal na natabunan ng lupa. Nagkaroon ng malakas ng ulan, bigla siyang landslide. Umiinit naman ang ulo ng mga magsasaka sa barangay Tambis 1. Malaking perwisyo na raw kasi ang pag-uulan sa kanila. Umaapaw na ang mga tubig sa palayan at nasisira raw tuloy ang kanilang mga pananim. Hindi kami makaani, walang maraming tubig. Dahil muli na namang nag-uulan dito, pinaalerto na ng lokal na pamahalaan ng mga barangay official para tumulong sa pagmomonitor ng lagay ng panahon at sitwasyon ng kanilang mga nasasakupan. Round the clock ang ating monitoring ng rainfall data and hopefully pag ganito na panahon naman ay hindi naman masyadong delikado. Agad namang nag-ikot sa kanilang mga barangay ang ilang barangay officials para abisuhan ng mga residente. Umikan kaya ang ulan, magbalik na usab. Manang nagpahimang no. Bagamat may ilang residenteng lumikas na, ang ilan mas pinili pa rin manatili sa kani-kanilang bahay para bantayan ang mga alagang hayop. Nagbabantayo kami. Baka may baka landslide. Ini kagabi basta magsig uwan, bakwit mi kay ini kabuntag, muuli wa pamingin hiya. Kanarang magabi kay mahadlok yung magabi pero adlaw, adlaw. Mel, sabi ng Pag-asa, ang pag-ulan dito ay epekto pa rin ng buntot ng cold front. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Inulan man, dinagsa pa rin ang Sinulog Festival sa Cebu para sa pista ng Santo Niño. Isa sa mga nakisaya si Pangulong Aquino. Nakatutok si Jiggy Manicad. Nang ilabas ang imahe ng Pong Santo Niño sa Basilica Minore del Santo Niño, mabilis itong napalibutan ng dagat ng tao. Sa pagtaya ng PNP, hindi bababa sa 2 milyon na nakibahagi sa prosesyon itong Sabado. Pero sa kabila ng siksikan at malakas na ulan, ang magandang balita, ni isa walang nasaktan sa mga debotong nakibahagi. Makalipas ang may 3 oras na prosesyon at sa gitna ng bagyang pagbaha sa mga kalsada, maayos na naibalik sa Pilgrim Center ang mahal na Santo Niño. Isang misa ang kaagad na idinaos. At pagkatapos, ang kauna-unahang Sinulog Dance. Nahudyat ng pagsisimula ng Sinulog Festival. Nagkaroon din ng fireworks display. Umaga ng Linggo, sa isang misa nagsimula ang araw ng mga deboto. 4:00 ng umaga at sa gitna ng malakas na ulan,
hindi natinag ang mga tao. Nang magliwanag, ito ang tumambad sa amin. Ang mga kalahok sa Grand Sinulog Parade na hindi bababa sa 2 kilometro tuwang-tuwa. It's awesome. Everyone's dressed up and having a great time, and I'm proud to be here and watching everyone celebrating. Yeah, it's the best time I've had in Cebu since the whole week. Maging si Governor Gwen Garcia, pinagandaan ang kanyang pagsayaw. We've been working really hard for Cebu, and now we are seeing the fruits of our labor. You know, Cebu is experiencing unprecedented growth and progress. Kasama sa libo-libong bisita si Pangulong Aquino at si dating Senador Mar Rojas. Tumagal ng hanggang gabi ang sayawan at programa na nagtapos sa pamamagitan ng isang engrandeng fireworks display. Katuwang ng masayang pagdiriwang ng Sinulog Festival ay isang malalim at makabuluhang debosyon, hindi lamang ng mga Cebuano kundi maraming Pilipino sa Santo Niño. Mula rito sa Cebu, Viva Pete Senyor! Ako si Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Tondo at Cebu, maraming lugar pa sa bansa ang nagdiwang ng pista ng Santo Niño kahapon. Yan ang binantayan ng ating youth scoopers sa pagtutok na ito ni Josh Villanueva. Makulay at maingay ang parada para sa ika-10 Santo Niño Festival sa Pasig. Matapos ang parada, pinasbasa ng mga imahe ng Santo Niño. Ang video ay kinuna ni youth scooper Daryl Dublin. May street dancing din at parada ng mga Santo Niño sa Balagtas, Bulacan. Kung todo costume pa ang mga kalahok, tinutukan niya ni youth scooper Nerissa Jimenez. Piyestang-piyesta naman sa tapat ng simbahan sa San Mateo, Rizal. Bukod sa prosesyon, may street dancing din sa tapat ng munisipyo. Padala ang mga litrato ni youth scooper Glenn Martinez. Hindi rin pahuhuli ang mga taga-Malabon ang ipinarada mga Santo Niño na iba't iba ang costume. Ang mga litrato ay pinadala ni youth scooper Aaron Vargas. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at itato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at itato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-youth scoop ninyo. Chika Minute! How was your weekend mga kapuso? Ready na ba kayo para sa mga maiinit na chika ngayong Monday? Jillian Ward, gaganap bilang little sister ni Richard Gutierrez sa My Valentine Girls. Meron daw favorite leading lady para sa kanyang Kuya Richard. At Tirso Cruz III, tinarayan daw si Bembol Rocco. Alamin yan at iba pang hottest chika, maya-maya lang. Abangan! Exclusive! Pulis sa Olonga po inireklamo ng panggagahasa sa anak ng dati niyang kalibin. Isa pang exclusive SUV nakaladkad ng tren sa Laguna. 2 pulis na naaktuhang nagsasyabu pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat masibak sa serbisyo. At ang hearing ni Senadora Miriam Santiago sa pagbili Pangulong Aquino ng mamahaling sports car. No girlfriend to share your life with. You can have a sexy car. What am I saying? Tutok lang dito sa 24 oras. Sa kagandahan loob ng GMA Traffic System, nariyan po ang silip natin sa trapiko sa harap ng Mega Q-Mart. Yan po ay sa Kamuning sa EDSA. Yung mga pulang ilaw po ay patungong pulang ilaw ay patungong Cubao. Sa Green Hills at sa Makati, kita po naman natin, banayad lang naman ang takbo ng trapiko. Samantalang sa kabilang lane, yung po naman yung mga puti ang ilaw na patungong Quezon Avenue, North Avenue, Muñoz, Balintawak, ay banayad din ang takbo ng trapiko.
sa pwesto ng bagong talagang COMELEC chairman na si Attorney Sixto Brillantes. Pero ngayon pa lang, ayaw ng tantala ng batikos ang pagkakatalaga sa kanya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang bagong talagang chairman ng COMELEC na si Sixto Brillantes na ang tumayo sa flag raising ceremony ng Commission on Elections kanina. Isang veteranong election lawyer, si Brillantes ang napili ng Pangulong pumalit kay dating COMELEC chairman Jose Melo. Pero may pakiusap si Brillantes sa harap ng mga opisyal at empleyado ng komisyon. Kailangan ko ang tulong nyo. Pag wala ho, hindi nyo ho ako tutulungan, wala ho mangyayari sa atin lahat. Kahapon kinumpirma ng Malacanang na si Brillantes na ang bagong COMELEC chairman. Pero hindi pabor si dating COMELEC chairman Christian Monsod sa appointment. Hindi raw malinaw ang prosesong pinagdaanan ng pagpili kay Brillantes. He is an excellent lawyer, there's no question about it. But he also has very deep partisan associations. Si Fernando Poe Jr. na tumakbong presidente noong 2004 pero natalo kay dating Pangulong Gloria Arroyo ay isa lang sa pinakamalaking kliyente ni Brillantes. Pero pagtitiyak ng bagong COMELEC chairman, Nung Saturday, Sunday, nag-umpisa na rin naman ako magtatatawag ng mga kliyente ko dati. Bibitawan ko na kayo, humanap na kayo ng ibang abogado nyo. At pagdating nyo doon sa komisyon, tihado pa kayo sa akin siguro. sabi ni Brillantes na pag-alaman niyang nirekomenda siya sa pwesto ni Vice President Jejomar Binay at ni Senador Francis Escudero na pangunahing endorser ng tambalang Noybi noong nakarang eleksyon. Di nalingid ang umunoy paksyon sa bakod ng Pangulo. Paksyong Samar daw sina Binay at Escudero habang si dating Senador Rojas naman daw ay paksyong Balay. Aminado rin si Brillantes na kinausap niya si Rojas noong Biyernes, bagay na kinumpirma ng Liberal Party sa isang pahayag. Sabi niya, hindi, ikaw kaibigan ka ni Binay, kaibigan ka yata ni Chis eh. Sabi ko, kaibigan ko naman lahat ng tao eh. Ang problema ko lang kako, kung ang iniisip nyo is 2016, hindi na, mag-away-away na kayo kako, wala na ako ron. Hanggang 2015 lang ako. Sa press statement, sinabi ng LP na walang masama sa ginawa ni Rojas. Natural lang daw na magka-interes ang presidente ng LP kung sino ang iupong COMELEC chairman. Natural din daw na gusto nila siguruhing patas at walang kinikilingan si Brillantes. Si Brillantes daw ang huminging makamiting si Rojas. At itinanggi rin ng LP na may kaugnayan ito sa 2016 elections. Sinasabing sina Rojas at Escudero ang maglalaban sa pagkapangulo. It just shows you that partisan politics was involved in this process. May payo naman kay Brillantes si Jose Melo na napaaga ang pagre-resign sa pwesto. Kunyari itong election officer sa isang lugar, ililipat niya. Sasabihin ng iba riyan, linipat niya dahil yung kaibigan niya politician na nagpalipat. Yung movement kailangan very, very transparent. Let's give him a chance and opportunity to prove himself. Alam daw ni Brillantes na dadaan siya sa butas ng karayom bago makumpirma ng Commission on Appointments. Kaya raw sa mga susunod pang araw, lagi raw isusuot ni Brillantes ang kanyang agima. Benedictine Father sa San Beda, this came down from Rome. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isa pang pulis ang nirereklamo ng panggagahasa ang biktima, anak ng dati niyang ka-live-in sa Olongapo. Si Rauna Crisostomo, naka-alerto 24. Nakakonfine ngayon sa ospital ang 18 taon na si Angel, di niya tunay na pangalan. Ito raw ang naging epekto ng umano'y pangahalay sa kanya ni SPO1 Rogelio Gregorio, dating kinakasama ng kanyang ina. Kawawa naman po yan ako ngayon, maraming side effect na nangyari sa kanya. Kahit buhay ko pa ang kapalit, tandaan mo, maglalaban ko justisyang mga karuman-duman na ginawa mo sa anak ko. Sa sinumpaang salaysay ni Angel, noong una raw ay niyayakap-yakap lang siya ni Gregorio na akala niya'y tunay na anak ang turing sa kanya. Pero nang mag-13 taong gulang siya noong 2005, sinimulan na raw siyang hipuan tuwing wala sa bahay ang kanyang ina. Minsan nga raw inaabutan siya ng pera matapos siyang gasain, pero sinusunog o tinatapon niya lang ito. At sa pinakahuling beses na siya'y minolest siya noong Nobyembre, doon lang niya naisumbong ang lahat sa kanyang ina. Sa haba ng panahon na pinag-stay mo sa bahay ko, ikaw lahat ang nasunod. Wala kang itinulong kundi kasamaan. Bakit yung anak kong binaboy mo, sinama mo sa kababuyan mo?
Sa sobrang galit, pinalayas na ng ina ang pulis. Pero hindi na rin sila makabalik sa kanilang bahay sa Olongapo sa takot na balikan sila ng suspect. Kaya sa National Prosecution Service ng DOJ nila isinampa ang reklamo. Sa text message sa GMA News ng direktor ng Olongapo City Police, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng reklamo pero bilang preventive measure, binawi na muna ang baril at tsapa ni Gregorio. Apela ngayon ng mag-ina sa liderato ng PNP. Matanggal po siya sa pagkapulis. Tanggalin po mga baril niya. Mga lisensya po niya na pwede po niyang gamitin laban sa aming mag-ina. Rauna Crisostomo, naka-alerto, 24. Chika Minute! Napaka-maasikaso raw ni Aljur Abrenica kay Bella Padilla sa kanilang taping sa Machete. Totoo bang niyakap pa ni Aljur si Bella nang ginawi ng aktres sa kanilang taping? Alamin niya sa chika ni Lars Santiago. Sa bundok ng Tanay Rizal, ginanap ang unang araw ng taping para sa Machete ni na Aljur Abrenica at Bella Padilla. Wala naman daw sanang problema, pero pareho silang hindi nakahanda sa lamig na pangkaraniwan na pala sa lugar na yun. Manipis ang suot ni Bella bilang si Aguinaya, ang babaeng native na nabuhay noong unang panahon, at nakabahag naman si Aljur bilang si Machete. Alas 10, wala pang araw doon. So sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin. Nag-shoot kami mga 1 a.m. to 2 a.m. Umuulan, sobrang lakas ng hangin. Sobrang giniginaw talaga kami. Actually, sobrang nanginginig kami. Pero pag take, kailangan hindi naman maintindihan yung lines kung nanginginig kami. Dahil nakita ni Aljur ang labis na panginginig ni Bella dahil sa lamig, gumawa ng paraan ng binata para kahit paano ay mapawi ang nararamdamang ginaw ng dalaga. Siya yung makap sa Hindi, yun yung eksena kasi kailangan ko siyang yakapin. Binigyan niya ako ng cup noodles kasi sobrang lamig nga dun sa set ko. Tsaka lahat kasi sila nakapalibot sa akin. Ako yung pinakalinalammig last night. Dahil sa ginawa ni Aljur, naging mas palagay ang loob ni Bella sa kanya. Marami pa raw pagkakataong napahanga siya ni Aljur dahil sa pagiging maintindihin nito. Very gentlemanly, hindi ka talaga niya papabayaan. Kasi medyo madalas yung set namin. Maputik ko. Lagi naman siya nakaalala. Para masuklihan ko yung kabaitan niya sa akin. Ginagawa ko yung mga bagay-bagay na galing sa puso ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Gaganap bilang magkapatid sina Richard Gutierrez at Jillian Ward sa pelikulang My Valentine Girls. Ayon kay Jillian, sa mga leading lady ni Chard, may isa raw na hindi bagay sa kanya. Kung sino, alamin sa chika ni Lars Santiago. Nagpakwela na naman si Jillian Ward habang nakatutok sa kanya ang mga kamera sa press conference ng Valentine movie ng GMA at Regal Films, ang My Valentine Girls. Pa-post-post pa si Jillian dahil maganda raw ang suot niyang damit. Ipinagmalaki pa niya na may makeup kit na raw siya na bigay ng kanyang tita Claudine Barreto at ng anak nitong si Sabina. Thank you po sa makeup kit at saka thank you sa binigay na Sabrina ng makeup kit. I love you. Enjoy na enjoy si Jillian sa shooting ng My Valentine Girls, kung saan ginagampanan niya papel ng makulit na kapatid ni Richard Gutierrez. Lagi nga raw tinutokso nito kung sino man ang babaeng ka-eksena ni Richard. Sa mga leading lady ni Richard na sina Rian Ramos, Lavi Po, Solen Yusaf at Eugene Domingo, sino kaya ang pinakagusto ni Jillian para kay Richard? Si Ate Rian po. Siyempre po, bagay po sila eh. Pero kahit pinakagusto ni Jillian si Rian, bagay rin daw kay Richard sina Solen at Lovie. Kaya kailangan daw mamili si Richard sa tatlo. Tutoksahin ka sila. Uy, bagay sila. Eh bakit tila hindi sinama ni Jillian si Eugene sa mga pagpipilian na Richard? Pero si Ate Eugene, di ko po tutoksahin. Kasi po, hindi po sila bagay. Ano naman kaya ang masasabi rito ni Eugene? Jillian, hindi totoo yan. Tingnan mo naman ang buhok ko. Di ba? Parang galing ka talaga sa akin at kay Richard. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Dennis Trillo, umaming crush pa rin si Heart Evangelista. Tutukan yan mamaya. Susunod! Santo Papa, ipinagdasal ang mga nasalanta ng baha kabilang ang Pilipinas. Matapos magpatutsadahan, Senador Antonio Trillanes at Senador Joker Arroyo nagkamay ng magkita sa sesyon.
10 sanggol sa Cotabato. Sabay-sabay bininyagan sa pista ng Santo Niño. Susunod na ang lahat ng yan dito sa 24. Nananawagan si Pope Benedict XVI na patuloy na relief operations para sa mga naapektuhan ng pagbaha sa mga bansang Australia, Brazil, Sri Lanka at maging Pilipinas. Sa kanyang pahayag sa St. Peter's Square sa Vatican, sinabi ng Santo Papa na pinagdarasal niya mga taong nasawi at nawala ng tirahan. Mahigit 600 ang namatay sa Brazil habang naranasan naman ng Australia ang pinakamatinding pagbaha sa loob ng 1 siglo. Sa Sri Lanka, libu-libong kabahayan ang nasira dahil din sa pagbaha. Ang ilang bahagi naman ng Pilipinas, binabayo pa rin ng malakas na ulan. Desidero assicurare il mio particolare ricordo nella preghiera per le popolazioni dell'Australia, del Brasile, delle Filippine e dello Sri Lanka. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Iba yung pag-iingat po tuwing tatawid ng Riles. Sa San Pedro, Laguna, isang SUV ang nabangga at nakaladkad pa ng tren. Si John Consulta, naka-alerto 24, exclusive. Wasak ang kanang bahagi ng SUV ito. Makalipas kalad ka rin ng tren ng PNR ng biyaheng Maynila sa bahagi ng Pasita Complex San Pedro, Laguna, dakong alas 5:05 ng umaga. Nakaladkad ng halos 30 metro ang SUV habang sakay ang dalawang babae. Ikutin yung sakyan bigla eh. Okay. Parang hindi niya narinig yung yung kusina. Ayun, kaladkad siya. Kinilala ang driver ng SUV na si Marivic Banag Agibor. Sugatan sa mukha ang kasama niyang humiling na wag niyang makunan sa kamera. Yung Everest galing sa loob ng Pasita, papalabas siya papuntang National Highway na hindi niya napansin, yung train pala paparating na rin. Inamin daw ng driver ng SUV na sa halip na preno, sininyador ang kanya naapakan nang mabigla sa pagdating ng train. Pero nagreklamong bukod sa napakadilim sa lugar, wala rin daw harang o warning lights kung saan siya tinamaan ng train. Wala eh. Paano ka hindi ma-aksidente? Madilim. Diba? Walang warning sign? Walang warning sign. Sagot naman ng Philippine National Railways, di raw sila nagkulang. Bukod sa mismong pagbusina ng mga tren bago sumabit sa mga crossing, meron din silang flashing lights at crossing keeper o mga tauwang nag-senyas ng bala sa mga parating na sasakyan. John Consulta, naka-alerto, 24. Nakahanap nga ba na isang Cebuana na mamahalin? Si Pangulong Aquino. Naging usap-usapan yan matapos bisitahin kahapon ng Pangulo ang Sinulog Festival ng Cebu. Nagbitiw pa nga siya ng ilang malalambing na salita sa Bisaya na itinuro raw sa kanya ng mga kaibigang Cebuano. Pakinggan po natin. Mr. President. Once again, ladies and gentlemen, Before coming here, my Cebuano friends told me to say the following. Hinaot unta makakita ka og hinugugma diha sa Sugbo. I should tell you that yes, I have found love here. I am in love with the old charm of the city and the natural hospitality of the people. At maging ang palasyo may komento tungkol sa sinabing yan ng Pangulo. You think he will find love in Cebu, sir? He finds love everywhere. Naghain na ng reklamo sa ombudsman ang isang empleyado ng Philippine Airlines na umano'y pinahiya at minura ni Congressman Eulogio Amang Magsaysay. Kasama ang ilang katrabaho sa PAP at mga miyembro ng Partido ng Manggagawa. Inihain ni Sara Ocampo ang kanyang reklamong grave slander at grave abuse of authority laban sa mambabatas. Matapos sa ombudsman, nagtungo sa batasan si Ocampo para naman isumiti ang kanyang reklamo laban kay Magsaysay. Ayon naman kay Magsaysay, karapatan ni Ocampo na maghain ng reklamo, harapin lang daw niya ito sa Korte at sa Ethics Committee ng Kamara. At kung mabibigyan daw ng pagkakataon, handa raw siyang mag-sorry ng personal kay Ocampo. Abangan! Exclusive! Suspect sa pagkidnap sa isang bata noong magpapasko, lumutang para linisin ang pangalan pero ang ina ng bata ayaw maniwala. At si Pops Fernandez
isa sa mga bumisita kay Congressman Manny Pacquiao sa pagbabalik nito sa Kongreso. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Balik trabaho na ang boksingerong kongresistang si Manny Pacquiao kahit nakatakda na ang susunod niyang laban kay Sugar Shane Mosley sa Mayo. Kampante raw si Pacman na kaya niyang pagsabayin ang ensayo at ang trabaho sa kamera. Sa kanyang tanggapan, marami rin ang nakaabang para humingi ng tulong at humingi ng autograph. Isa sa mga bumisita kanina, si Pops Fernandez. Pero tumanggi ang singer na sabihin kung ano ang pakay niya doon. Kaya natin yan. Huwag nating isipin na huwag tayo mag-isip ng negative, laging positive. Thank you. Hindi nag-aksaya ng panahon ang bagong coach ng ASCAL sa paghahanda ng kupunan para sa Southeast Asian Games sa Nobyembre. Kanina, pinag-tryout niya na ang mga gustong mapasali sa Team ASCALs. Yan ang tinutukan ni Chino Trinidad live mula sa Makati. Chino? Yes, Mark, talagang para nagmamadali itong si Coach Michael Hans Vies para lang po masigurado na yung Philippine ASCALs ay magtutuloy-tuloy yung kanilang programa para sa 2011. Kaya kanina dito, maliwanag pa, sa University of Makati pinagsama-sama na ni Coach Hans Vies yung lahat na magta-tryout. Kinusap niya yung Philippine ASCALs at saka yung mga gustong makisama dito sa ating koponan na ito na pinakaguluhan at yung mga nais papasama sa training pool na gagamitin na po dun sa Southeast Asian Games sa Indonesia sa darating po na Nobyembre. Anong tingin nitong si Coach Hans sa kanyang nakita sa kanyang unang araw? Not bad, but we have to obviously work on different areas, passing quality, precise passing, tactical behavior and defense line, many things which I have seen, but talent is there without question. But we have to put it together. I also saw good young players from local side, also from outside. So for the under-23 team, I'm very positive, but also for ASCALs, good. Kanina nakita ho din natin yung ating mga record turnout. Meron hong 40 na mga hopefuls na gustong maging bahagi ng Philippine ASCALs. Yung iba sa galing sa mga eskwela dito sa Maynila, iba galing sa mga probinsya sa karatig na lugar nito pong Maynila. Ano bang hinahanap para maging bahagi ka ng Philippine ASCALs? Siyempre, gusto namin mga bagong players, yung mga bibigay ng 100% dedication. As in like, yung laban talaga all the way, 90 minutes, they come onto the field, they know what they're representing. And it's they're playing for the country, bottom line. We don't want players, siyempre may skill, pero pagdating naman ng I know I'm good, pero pa-easy lang. Gusto namin talaga, you're playing for the country, give 100% no matter what. Even though you're injured, you're still giving everything you got. Pinaka-importante doon is mahal mo yung ginagawa mo. Tapos gusto mo yung ginagawa mo, porsigido ka sa ginagawa mo at yung isa pa is yung talagang may ka na gusto mo talagang baguhin yung football dito na gusto mo maging member ng ASCAL. Yun yung pinaka-importante doon. Isa sa mga nais mag-tryout, ito si Phil Hergen. Galing pa ho siya ng Germany kung saan nagyayelo ngayon. Kahit na malamig yung panahon dito sa Pilipinas ngayon, naiinitan pa siya. Pero iba yung storya nitong batang ito, nakakatawa. Kasama ngayon mag-anak. Galing ho ng Germany pero ang kanyang nanay galing pa Batangas. Ito po si Phil. I'm just proud to be Filipino, and that's why I came here. My mother is from here, and she always raised me like here. Isa sa mga nagmamasid dito kanina sa ensayo, sa open tryouts na ito ng ASCAL sa kayo ating alam mo, hindi ba ipinta yung kanyang ngiti. Dahil napakaganda talaga na nagaganap sa Philippine football sa mga araw na ito. Actually, itong nangyari sa atin is parang biglang nagkaroon tayo ng heroes, di ba? So, in any sport, we need heroes, di ba? Ito yung ASCAL ang nag-provide sa atin para maging heroes, maging model. So, sana maintindihan natin naglaro sa football sa Pilipinas na may pag-asa tayo. May pag-asa tayo rito na gumanda ang football, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Kung mapapansin po nyo, sa likod ko ay nagkandawala na yung mga tao. Pati yung mga kanina nagkakala dito sapagkat
Mga ilang minuto lang nakakalipas, sabi ni Coach Michael Hans Vies, no rest for you guys. Bukas po ng alas 7 ng umaga magbabalik dito Philippine Ascals para mag-ensayo. Yan po ang serious business. Mark? Maraming salamat, Chino Trinidad. Si Met Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Lubog pa rin po sa baha ang ilang lugar sa Kabisayan at dahil dito, hindi humihinto ang ating pagbabahagi ng tulong. Atin po ipagpatuloy ang pag-aabot ng tulong sa Hilagang Samar. Umuulan pa rin sa Katubig, Northern Samar nang dumating ang Kapuso team. Nakatirik pa rin sa baha ang mga bahay. Putik naman ang sasalubong sa iyo sa daan. Opo, bahain talaga dito tuwing ganitong tag-ulan. Mataas po kasi yung baitang ko na siyam, 4 lang natira. Sa mga ganitong panahon, alam ng GMA Kapuso Foundation na kailangan ng ating mga kababayan ng ating pag-alalay. Kaya pagkain na kanilang pantawid ng ilang araw ang agad nating inihatid para sa kanila. Mas nakilala natin na ang Pilipino, hindi mapapahinto ang buhay ng isang kalamidad lamang. Sa pila, nagagawa pa nga nilang ngumiti at ipabati na nalagpasan nila ang nagdaang unos. Si Emilia Lamusa, wag po mag-alala kayo sa akin kasi nakaligtas naman po kami sa baha. At ang kanilang pang-araw-araw na buhay, tuloy lang. Ang ating pagdating, itinuring nilang malaking biyaya. Marami akong pinanawagan pero ang unang nagresponde ang GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat. Sana magtuloy-tuloy na ang pagsikat ng araw at tuluyan ng bumangon ang Northern Samar. Patuloy pa rin po ang pamahagi ng ating tulong sa Northern at Eastern Samar. At dahil sa mga sirang tulay at kalsada, kasalukuyan tayong umahanap ng paraan para maabot naman ang mga kapuso natin sa Western Samar. Gayon din po, bumalik tayo sa Bicol, lalo na sa Camarines Sur, kung saan kasalukuyang nagsasagawa din ng Operation Bayanihan ng Kapuso Foundation. Sa kasalukuyan po, 2,267 na pamilya po ang naabot o nabigyan natin ng tulong sa Northern Samar. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at naglaan ng panahon. Sa mga nais magpaabot pa ng tulong, matindi pa rin po ang pangangailangan sa pagkain, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito na inyong mga donations sa bangko o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Tirso Cruz III, hinamon si Bebol Rocco ng pagandahan? At Dennis Trillo umaming crush pa rin niya si Heart Evangelista. Huwag palampasin yan dito sa 24 oras. Bakit superior ang Head and Shoulders sa ibang anti-dandruff shampoo? Let's find out from the acclaimed expert, Dr. Rendon. This is how I learned that anti-dandruff shampoos can be different. Here are 2 unclean feathers. We dip them into 2 shampoo solutions. Masusubukan ang galing sa acting ng veteranong aktor na si Tirso Cruz III sa pagganap bilang drag queen. May patikim na nga siya nang magpatutsadahan sila ng kaibigang si Bebol Rocco na nauna nang sumabak sa gay role. Makichika kay Lars Santiago. Marami ang hindi nakakilala kay Tirso Cruz III sa itsura niya sa taping ng bagong soap opera na I Heart You, Pare. Nakasuot babae kasi si Pipo dahil papel ng isang drag queen ang kanyang ginagampanan. Enjoy. I mean, it's very challenging. It's a break from the usual na ginagawa ko. Tapos biglang I have to play gay. Ginagampanan ni Tirso ang papel ni Sarcy, ang bading na tiyuhin ng bidang si Regine Velasquez. Sa pagganap niya bilang bading na nakasuot babae, inihahambing ngayon si Tirso sa kaibigan niyang aktor na si Bebol Rocco na gumaganap naman bilang baklang si Anya sa Beauty Queen. Anya, alam mo, maganda ka. Maganda ang backlush. Pero, mas maganda ako sa'yo. Kita mo, mas mahaba ang eyelashes ko sa'yo. Ay nako, yan si Sarcy na yan. Naku, Pipoy, ikaw, kala ko pa naman friend kita, nilalaglag mo ko.
Pag nagkita tayo sa sabunutan talaga kita ikaw. Kung makakending ka, kala mo napaka-sexy mo. Diretso rin naman ang katawan mo. Ano ka? Basta tandaan mo lang, kahit anong mangyari, love pa rin kita. Kahit chapter ang pagmumukha mo. Siyempre, pareho kami maganda, no? Friend ko siya eh. Hindi ba? Kapatid ko siya sa damit. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Yan po ang mga Buena Manong Chika this week. Tutok ulit bukas para sa hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Tia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Mark Salazar at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang DMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid pulika. Serbisyong totoo lamang. At hindi natutunan nakatuto kami oras.